Hello! Isang napakagandang araw sa ating lahat. Okay, kumusta na kayong lahat? Tatalakayin natin ngayon kung ano ang kahulugan ng wika. Ano nga ba ang kahulugan ng wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit sa araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig. Depende sa kung gaano katiyak ang pangahulugan sa wika o kung paano ipinagkaiba ang mga wika at mga diyalekto. Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na lingwistika. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay, samantalang nagmula naman sa Kastila ang isang katawagan sa wika na salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika, katulad ng language na tawag sa wika ng Ingles. Nagmula ang salitang lingwahe sa salitang lingua ng Latin na nangangahulugang dila, sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog. Sa makatuwid, ang wika sa malawak nitong kahulugan ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon. May tunog man o wala, ngunit mas madalas na meron. Katulad halimbawa ng mga estudyanteng nakikipagtalastasan sa pamamagitan ng paghaharap o pag-uusap. Halimbawa, kayong mga mag-aaral o magkakaibigan sa loob ng inyong klase ay nag-uusap. Yan ay isang halimbawa ng pakikipagtalastasan na gumagamit ng wika. Ang isang lalaki at babae na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng senyas ng kamay ay matatawag din nating isang wika. Sa kadahilanang ginagamit nila ang kanilang simbolo o senyales upang makipagtalastasan sa kanilang kapwa. Mga anyo ng wika. Pinakapayak sa mga anyo ng wika ay ang paggamit ng mga salita o ang pagsasalita. Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas sa larangan ng musika, sining at pagpipinta, pagsasayaw at maging ang matematika, isa rin niyang wika. Ang lahat ng mga ito kung gamitin o gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika. Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila sa figuratibo o salita, diyalekto o linggo sa sariling wika ng isang grupo. Merong kaantasan ng ating wika. Okay, narito ang mga antas ng wika. Kabilang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika. Una ay ang kolokyal o ang pambansa. Ito ay ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap, na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at ang wikang Filipino. Ang kolokyalismong karaniwan, ginagamit na salitang may taglish. Okay, yan yung pakikipagtalastasan natin o pakikipag-usap natin sa ating kapwa na gumagamit tayo ng salitang taglish o pinaghalong Tagalog, English. Kolokyalismong may talino. Okay, ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan. Okay, ito naman yung mga formal na pag-uusap sa loob ng klase, sa loob ng opisina o ginagamit ito sa mga pagpupulong. Okay. Lalawiganin o panlalawigan. Ang wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook.
Mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Pabalbal o ang balbal. Ito ay ang salitang kalye na pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan, at ito rin ay maaring nabuo sa pagbaliktad ng mga salitang kolokyal o pambansa. Ito yung mga salitang ginagamit natin, yung mga binaliktad na mga salita, yung mga shortcut na mga salitang ginamit natin. Halimbawa, katulad nito halimbawa ay ang mga sumusunod. Ang panghuli ay ang pampanitikan o ang panitikan. Ito naman ay ang wikang sumusunod sa batas ng balarila at retorika. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. At dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa kahulugan ng wika. Hanggang sa ating mga susunod na aralin. Maraming salamat at huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button na nasa ibaba po at like and share na rin po. Maraming salamat.